inyong lingkod, Sergeant Diginto ng ikawalang baita. Handang-handang sumabak sa baligtaktakan, panig ng wikang puro at may hangaring may patumba ang kalaban. Ayon sa aming kalaban, sila'y handa na sa bangbakan. Kami raw ay kanilang may patumba. O baka naman mamaya sila ay magandang araw, magandang people. Ako nga pala si Tipo Assistant Bonaventura ng grade 8. Ako ay panig-wikang halo. Mga kalaban ay handa ng inalampas. Narinig natin ang maangas at may pagpapakilala. Sa paksa ay ang wikang tatangkilin ng munapit. Wikang pulo ang wikang halo. Sino kayo? Bakit ang mga kaibigan? O ba? Siya rin, ang tat. Hindi pa naman ako nakapag-umpisa. Tila, mga kalaban ko'y ngarag na. Hindi naman ako nananakot o nagbabanta. Nais ko lamang sa lahat ipaalala, mahalin ang sariling wika. Wikang tangkilikin ay puro at di iyak halo. Hindi naman magandang pakinggan ng, Mama, aalis na ako, where na you? Pinapakita lang nito ang di pagtangkilik. Sa wika, pinamana ng mga ninuno natin na Hibagsin. Ang pagsasalita ng wikang halo ay di pagtatakwi sa aking pagka Pilipino. Sadyang ang makalumang salita ay di mo na maintindihan. Palibasa ay masyado ng makaluma kaya tayo nagkakakuhan. Wala namang masama kung isalin ko sa wikang halo. Ang mahalaga lang naman ay tayo nagkakaintindihan. Sariling wika ay salamin ng nating pagkatao. Isang matibay na pundasyon ng nating pagka-Pilipino. Isang wika ang minalang pa sa ating mga ninuno. Nararapat lamang ng kahalagahan upang ito'y lumago. Bakit ba isasalin ang kaluan ng wikang banyaga? Kung kaya naman tumbasa ng sarili nating wika, mas mainam ng magpapakita ng pagpapahalaga kaysa anong wika banyaga sa sarili mong bansa. Bakit kailangan pang sasakit ang aking ulo sa pagsasalin kung pwede naman yung madali ang aking dederecho? Tulad ng makalumang salita na sa lupuin o simple na lamang ang aking bahay. Mismo mga KWL ng Komisyon sa Wikang Pilipino ay nagpatupad ng pagbabago. Dati nga kung dahil kayo'y ABC na, ika nga. Kaya hindi tayo natututo. At ang masakit pa ay nagugulol tayo sa Pilipino. At ganyan mag-isip ang maraming katulad mo. Sa halip na henerasyon ay aasenso at tumalino. Ang labas ay magiging bobo. Palibasa ay Facebook, Twitter, Counter-Strike ang inaatupag. Bakit hindi mga aklat o diksyonaryo ang babasahin? Na ang vocabulary sa Pilipino ay iitim. Naturingan pa naman tayo mga kabataan. Pag-asa ng bayan. Pero ito, sinasamba kultura ng ibang bayan. Pag-asa ng bayan o pinapaasa lamang yung mga kabataan sa bayan. Ang paghahalo ay di pagsasamba sa alimang kultura ng ibang bayan. Ito talagang kalawan ko, tila nahihiba. Sige nga, akin kitang hahamunin. Isalin itong bayan sa wikang puro. Sarap na walang ice cream, halina kayo. Tayo na mag-selfie, mga friendship ko. Kapag iyan ay nasalin mo ng puro-puro, sa'yo ay bibiling ako. At sa sobrang bilib ko, ako'y bababa na sa entablado upang ibigay ko na sa iyo ang iyong magkapanalo. Maigi pa nga ikay kumabalit pagpunta sa sinag-aklatan. Kailangan mo na kasing magbasa ng bahasa ng kaalaman. Di na naging ulyanin ka sa ortografiyang naririsa. Hayaan mo sa iyo ay aking ipaalala. Sa kalabang, ulyanin na ata, ang ortografiyang Pilipino ay niririsa taong 2013. Naging ipanghiram wikang banyaga ay hindi na sinasalin at binabago. Bagaman, may salitang Ingles at Espanyol na tinatanggap nito. Ikaw na mismo ang nagwika. Banyagang salita sa revisyon ay tanggap. Bakit ba nanggagaling ka kapag ako'y nagalang? Eh di naman talaga maiwasan ang ganito. Bakit ba sa buhay mo talagang salita ka ng pulo? Katong galing, sa tono mo'y namemersonal ka. Pati buhay ko'y inuuriran mo na. Talaga nanggagaling ako sa katulad mo na manana. Nakasaad nga sa revisyon na mas tangkilingin ang kantapat na kinagisnan.
mabigat